Kailangan makita yon sa buhay mo na ano ba ang dapat mo ipagpasalamat bilang isang Kristiyano. Ano ba ang maganda sa buhay mo bilang isang Kristiyano? Paano? How? First, sabi dito, una, magpakatatag sa pananampalataya. Sabi ko nga kanina, daming pagsubok sa buhay natin, tama po? Daming problema, pero gaano ka katatag para paglabanan ng lahat? May mga bagay na sinusubok palagi tayo, gaano ka katatag? Gaano ka katibay? Gaano mo paninindigan ang buhay sa Christian? Sometimes, siya sabi natin, Kristiyano ako. But how? Paano ka naninindigan bilang isang Kristiyano? Sabi nga magpakatatag sa pananampalataya. Sabi nga sa verse 20, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. So, siya sabi dito, magpakatatag kayo. Magpakabanal. Ayusin natin ang ating mga sarili bilang isang mga Kristiyano. Bilang isang Kristiyano, gaano ka katatag? Gaano katatag ang iyong pananampalataya? Gaano katatag ang iyong paninindigan bilang isang Kristiyano? Lagi ko nga sinasabi sa inyo, one of this day, mawawala ang mga katabi-ngayon. Kaya nga, alam niyo po, pinagkikwentuhan na namin kanina ni Kuya Joe bago papunta kami dito. Sa sinisimula namin church sa Laguna, unti-unti, hindi dumadami. Unti-unti, umuunti. Alam niyo, it is not a negative for me. Kasi pioneering to eh. Ang nagiging maganda sa akin, doon nasasala kung sino talaga ang tunay. Amen. Nagtatanong mo kay Lord, bakit nawala sila? Meron kasi isang tao na napagsabihan ni, actually hindi naman pinagsabihan, pinakiusapan ni Kuya Joe. Kasi may ginagawa siya, for 1 year na siya sa church, may ginagawa siya in the front of people. Ito nang masaya sa amin, sabi ko nga sa inyo. Habang nasa church kami, may mga nakabatak na drugs, may mga naninigarilyo habang nagme-message kami. Parang napakiusapan ni Kuya Job yung isa na may mga bata kasi merong mga sakit. May mga pinagpipray kami na may cancer, may laging umaattend sa gano'n. Tapos may matatanda, may mga tungkot na sila na senior, 78 years old. Sinabihan lang, napagsabihan lang na pwede po ba next time naman, kasi kawawa naman yung mga bata, saka yung matatanda, kung maninigarilyo dun sa labas. Kasi siya talaga very proud pag binulit na pataas gano'n, talagang umi-echo pa gano'n. Isang taon eh. So, na pakiusapan, ayun, hindi na nag-church. Kaya tayo, minsan na church, minsan pag napapagsabihan tayo, ayaw na natin magpakita, tama po. Masakit, di ba? Kapag napapagsabihan ka ng totoo. Kaya nga minsan, pag nakakarinig, sorry po pag nagbibigay po tayo ng mensahe, it is from the Word of God. Kaya nga ayoko magdagdag. It is from the Word of God. Di ba? Minsan pag tiyatamaan tayo, ito naman si pastor. Nami-personal. Wala po ako pinipersonal, hindi ko po kayo kilala personally. Kahit nga mga pangalan, hindi ko pa matandaan eh. Sino lang na nakikita ko nagsiserve dito sa harap, yun lang na natatandaan ko. Pero the rest of you, kahit na mga apelido nyo, hindi ko alam eh. Mga pangalan nyo nga yatang tunay, hindi ko pa alam eh. Pero it is the Word of God na binabago, tinitingnan ang ating buong pagkatao. Sabi gano'n, magpakatatag kayo. Kaya ang pagkakasabi niya dito, magpakabanal sa pananampalataya. Manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Dalawang bagay. Una, magpakabanal sa pananampalataya. Anong pananampalataya na meron tayo? Di ba? We have one God, one Spirit, one salvation. Pare-parehas ba tayo ng pananampalataya? Sabi pang ganun, manalangin kayo. Hindi kayo nananalangin dahil lang gusto ng kapitbahay nyo. Manalangin kayo sa tulong ng
ng banal na Espiritu. Yun ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. It is from the Word of God. Hindi ito mula sa akin. Na ito yung sinasabi niya na paano nyo mapapaglabanan ang mga tukso sa buhay nyo? Paano nyo mapapaglabanan ang problema na hinaharap ninyo? Magpakabanal. Kaya nga, kahit napakaraming negative sa buhay nyo, kahit maraming magsasabi sa inyo, kung ano man nangyari, kahit itinuro kayo, wala silang may tuturo kasi wala kang kapintasan. Kaya kahit saan ako pumunta, ito ko. Alam ko naman na adik ako before Alam ko naman na sira ulo ako before Pero binago ako ng Diyos. Amen. I'm proud to say that. Amen, amen. How about us? How about you? Binago ba tayo ng Panginoon? Magiging proud ba tayo? Masasaktan ka ba? Kahit sabihan mo ko ngayon sa harapan ko na di ba adik ka? Oo. Pero binago ako ni Lord. Di ba sira ulo pa dati? Di ba basagulero ka? Oo naman. Pero binago ako ni Lord. Amen. Amen. Ang bawat isa sa atin dito, pag may sugat ka pa ng nakaraan mo, ng pagkatao mo, pag may sugat ka pa, konting pitik sa'yo, masasaktan ka, aalis ka, lalayo ka. Pero kung nakaraan na sa buhay mo yan at binago ka ng Diyos, kapatid, hindi ka masasaktan. Kasi binago ka niya. Correct. Yes, Lord. Amen. Binago ka niya. Ikaw yan May pagbabago sa buhay mo. Dapat hindi ka nasasaktan. Then, pangalawa, sabi dito, sa verse, maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyo ng may pagmamahal. Diba? Sabi niya nga, magpakatatag sa pananampalataya, maging matapang, magpakatibay. Yung tapang at saka pagiging matibay, pagsamahin nyo yun. Yun ang lagi kong itinuturo sa anak ko na naglalaro ng basketball. Kahit gaano mo kagaling mag-basketball, kung punong-puno ka ng takot, paano ka susugod? Yun din ang tinuturo ko sa anak ko na babae. Kaya dapat tayong maging matapang at matibay. Kung puro ka lang tapang at matibay ang kakaharapin mo, anong mangyayari sa'yo? Matatalo ka. Kung matibay ka man at wala kang tapang, ang mangyayari sa'yo, lalayo ka. Kaya ang dapat na gawin mo, pagsamahin mo, maging matapang ka at maging matibay. Amen. Bilang isang mananampalataya. Gawin ninyo, at sabi niya gano'n, gawin ninyo, pagsamahin niyo yung tapang at tibay at dagdagan niyo ng pagmamahal. Isa kasi, puro tayo tapang, puro tayo tibay, pero wala ka ng love. Kaya nga di ba sa mag-asawa, nagsasama lang sila sa tibay. Pag pagsasama nyo, tapang lang, kaya kayo, lagi may bukol, nagsasampalan, nagsasabunutan, etc. Puro tapang Pero pag sinamahan nyo ng pagmamahal, sobrang inis nyo sa asawa nyo, mayayakap nyo na lang. Ako, inis na inis ako sa iyo, mahal. Diba? Ganon ang tunay na pagmamahal, ganun ang tunay na tapang, ganun ang tunay na tibay. Pinag-itibay kayo ng pagmamahal. Ganun dapat ang buhay ng isang Kristiyano. Yun ang tinutukoy dito. Na mag-is kayo, magpakatibay kayo, dagdagan nyo ng pagmamahal yung buhay nyo bilang mananampalataya. Pangalawa, sabi ganun, manatili. So ano yung una? Maging matatag. Pangalawa, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Pag hindi tayo nanatili sa pag-ibig ng Diyos at nakita natin ang pag-ibig sa mundo na ating ginagalawan, iiwanan natin ang isa, tama po? Kasi hindi raw pwedeng mangilog sa dalawang bangka. Tama po ba? Ha? Naintindihan niyo po ba sinabi ko? Hindi pwedeng mangilog sa dalawang bangka. Diba? Hindi pwedeng, mamangka sa dalawang ilog. Tama ba ako? Kaya, sabing gano'n, manatili ka sa pag-ibig ng Diyos, huwag kang salawahan.
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang salawahan. Nandito naman ako. Huwag kang salawahan. Huwag ka nang tumingin sa iba. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pa ba sapat ang pag-ibig ng Diyos? At hahanapin nyo ang pag-ibig ng iba? Kaya sa mundong ginagalawa natin, minsan, ang mundong ginagalawa natin mapanukso. Tama po? Mapanukso ang mundong ito. Katulad ng mga babaeng naglilipana sa paligid natin. Mapanukso. Di ba? Buti na lang. Walang ibang naging maganda sa paningin ko. Yung kapitbahay lang namin, yung asawa ko lang. Yung asawa ko lang ang pinakamaganda, pinaka-sexy. Yung asawa ko lagi gusto niya makarinig ng magagandang salita sa akin. Kaya minsan pag tinatanong ako ng asawa ko, dati sinasabi niya gano'n, mahal mo ko. Lagi kong sagot sa kanya, bakit pinakasalan na kita eh? Ito na kami, dalawa na nga tayong anak eh. Pero may gusto siyang marinig. Kaya kahapon, nung tinanong niya ulit ako, sabi niya, mahal mo ba ako? Tinanong ko muna siya. Sabi ko, alam mo, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Alam mo ba, sa lahat ng babae na nakilala ko, ikaw lang ang tumatak sa isip ko. Yun lang. Diba? Sa lahat ng nangyari, ikaw na, wala nang iba. Kung sakali man, sabi kong gano'n, at kung sakali man na mauulit ang buhay ko, sasabihin ko kay Lord, si Cynthia pa rin lumapangasawa. Yun lang. Yung asawa ko, tumungan yung mata. Tinamutan ako ng 1,000. Diba? Kaya yung mga babae, minsan ulitin natin. Baka maabutan tayo. Ganon din si Lord. Pag nanatili tayo sa pag-ibig ni Lord, nakakabutan tayo ng pagpapala. Kaya nga, punong-puno tayo ng pagpapala kasi nga, nananatili ang ating pag-ibig sa Diyos. Yun. Amen? Amen. Yun ang nais niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya dito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang hanggan sa atin. Imagine, magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. That is a blessing from the Lord. Diba? Manatili ka lang sa pag-ibig niya. Maghintay ka lang. Ano sabi niyo sa kanta ng mga panahon pa siguro, ikaw lang panahon pa yata ni Kuya Ruben. Ang kailangan mo ay tibay ng loob, ano yan? Meron pang subok man. Ano yan? Nasyon? Ang pangarap mo ay makakamtan, basta maghintay ka lamang. Diba? Kaya maghintay ka lang. Diba? Worth it ang paghihintay sa kay Lord. Sa ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Sabi niya gano'n, magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Then, sabi niya, kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan, agawin ninyo ang iba pang may ligtas sa apoy, ang iba na may kaawaan ninyo na may halong takot, kasaklaman ninyo, pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Ano sinasabi po dito? Tatlong bagay. Una, kaawaan ang nag-aalinlangan. Ano ibig sabihin? May mga taong nalilito sa mundo nito. Nalilito ang pananampalataya, nalilito sa pamumuhay. Sabi niya, ganun tulungan natin na may pag-ibig. Hindi para husgahan. Minsan kasi tayo, nakakalungkot lang na mga Kristiyano pa ang mapanghusga. Tama po? Pag nakakita tayo ng mga tao na minsan nalilito, sasabihin, Kristiyano yan eh. Bakit naging ganyan yan? Nag-aalinlangan sila, imbis na tulungan natin na matagpuan nila ang tama na pag-iisip, pero judgmental tayo. Pangalawa, sabi ka ng tulungan ang mga nagkakasala. Tulungan natin sila. Paano natin sila i-restore? Paano natin sila ibabalik ito? Pangatlo, kasuklaman ang kasalanan. Hindi po ang makasalanan ang kasuklaman nyo. Yung kasalanan ang kasuklaman nyo. Yung mga nangyayari hindi tama, yun ang kasuklaman nyo. I-restore
ang mga taong nagkakasala. Ibalik sa Panginoon yung mga taong nagkakasala. Hindi yung kamumuhian nyo yung taong makasalanan. Hindi rin po, take note, hindi po galing sa akin yan. It is from the Word of God. Ito yung utos. Then, pangatlong M. Ano yung unang M? Ha? Magpakatatag. Ano pangalawa? Manatili. Pangatlo, magtiwala. Minsan, sa buhay natin, yun ang kulang sa atin, ang magtiwala. Kaya mo bang? Ang hirap eh. Masaya ba na meron kang karelasyon na walang tiwala sa'yo? Masaya ba? Ha? Masaya ba na tuwing ahakbang ka pa lang ng hagdan? Mampababae ka na naman, ano? Paglabas mo ng pinto, pag sinarado mo, sige, punta ka doon sa kabit mo. Ganun lagi. Diba? Pero kung may tiwala ka, anong oras ka babalik para may paghanda kita ng pagkain? Yun na. Na may lason. Hindi, di ba? Kasi may tiwala ka sa asawa mo, may tiwala ka sa partner mo, may tiwala ka sa karelasyon mo. Same, our relationship to our Lord. Magtiwala ka lang ng lubusan sa Diyos. Minsan, Lord, totoo ba na bibigyan mo ko? Lord, totoo ba na pagkakatiwala mo sa akin ko? Lord, totoo ba na i-bless mo ko? Lord, ang dami natin question na gano'n. Pero kung may tiwala ka ng lubusan sa Diyos, ibibigay niya ang pangangailangan. Magkaiba po yung pangangailangan tsaka yung need tsaka yung want. Yung gusto mo tsaka yung pangangailangan mo. Magkaiba po yun. May mga tao na hindi naman nila kailangan, gusto lang nila. Nagkakaintindihan po ba tayo? Isang gusto ko, 3 ang babae ko. Kailangan ba? Diba? Kailangan ba o gusto mo lang? Gusto mo lang. Pero hindi kailangan. Makakabuti ba o hindi? Hindi. Pero bakit ginagawa natin? Ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo. That is a promise of the Lord sa buhay natin. Pero ang gusto kasi natin, marami. Minsan, binigyan ka ni Lord ng puno ng malunggay sa iyong tahanan. Binigyan ka ng galunggong. Pero anong gusto mo? Baboy. O anong idudulot nun? Ha? High blood. Kaya pagka puro tuyo ang ulam mo, tsaka puro malunggay, isipin mo sa sarili mo, Lord, thank you, hindi ako makakalimutan. Ganyan ang kaisipan ng mga walang pambili. Di ba? Kasi lagi kong isipin yung sarili mo, hindi yung, tuyo na naman, malunggay na naman. Di ba? Okay lang yun. Napag-ngiti mo, 3 araw na yung malunggay sa iyong ngipin, okay lang. Kasi, ang importante doon, binibless ka ni Lord kasi nagtitiwala ka sa Kanya. Huwag lang labis ang gusto mo kasi ibibigay ni Lord ang pangangailangan mo. Nagpipray ka ng 3 babae, nagpipray ka ng machong lalaki. Kaya nga sa mga lalaki, no, mga babae pala, no, magjowa kayo yung mga kayakot lang. Kasi pag nanuntok yan, mahina lang. Diba? Pero ang disadvantage naman, pag niyakap kayo, masasaktan kayo. Pero pag macho, pag niyakap kayo, para kayong safe na safe. Diba? Pag may kaaway kayo, matatakot tingin pa lang yan. Pero pagka may jowa kayo na payatot, baka yun ay panghampas sa inyo. So, kaya mag-isip kayo kung saan kayo doon. So, magtiwala ng lubusan. Sabi ko lang, sa Kanya na pag-iingat sa inyo o pag hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan,
may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. So, pagka nagtiwala ka sa Panginoon, siya ang magdadala sa iyo sa kagalakan at sa kaluwalhatian. Sabi niya dito, ang Diyos ang mag-iingat sa atin para hindi tayo magkasala. Ang Diyos ang mag-aalis ng ating mga kapintasan sa ating buhay. Sabi ko nga kanina, di ba? Ako naman ang dami kong kapintasan eh. Lahat na siguro ng kapintasan sa buhay nasa akin. Pero, nung nakilala ko ang Panginoon, nirestore niya ang aking pagkatao. Binago niya ang aking pagkatao. Humaharap ako sa mga tao ngayon na gusto ko sabihin na lahat ng ito ginawa ni Lord. Nagturo ako ng sa mga surrenderers, sa mga addict. Sabi gano'n ng isang addict doon, tinanong ako, Pastor, ako 2 taon pa lang ako na nagla-drugs, pero pakiramdam ko hindi ko na kaya umalis doon. Sabi ko, ako kasi 15 years na nag-drugs. Sabi nga, paano niyo po natanggal yun? Sila na nagtanong. Sabi ko, siyempre, unang-una, yung sarili ko talaga parang pinahirapan ko, tinipis ko, at the same time, hindi ko naman talaga kakayanin kundi sa tulong mismo ng Panginoon. Magkakaiba man tayo ng struggle sa buhay. Hindi ko alam ang struggle na katulad ng pinagdadaanan ni Gio, pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, ng lahat dito. Hindi ko alam kung ano man ang lahat ng yan. Pero, lagi natin tatandaan, sabi ng gano'n, magtiwala ka lang sa Panginoon. Ang Panginoon na mag-aalis na lahat ng yan sa buhay. Kaya masabi niya dito, sa ating binasa kanina, no, na bawat isa sa atin, tandaan, si Lord lang ang magbibigay sa atin. Sabi nga sa Matthew, di ba? Sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayo lahat ng napapagod, at kayo yung aking pagpapahinga. Hindi ka pahingahan ng paglayo sa Diyos. Hindi ka pahingahan ang pagpigil sa ministry dahil ang kapahingahan na po na kay Kristo. Amen po. Amen. Ay manalangin. Aming dakilang Diyos, maraming salamat sa inyo sa lugar. Tunay Panginoon, na ang kapahingahan na sa inyo. Magpakatatag lang kami. Magtiwala, Panginoon, sa lahat ng inyong ginagawa sa aming Panginoon. Manatili kami sa inyong pag-ibig, Diyos. Dahil yun ang nais mo sa amin. To be a grateful Christian, Panginoon. Yun ang nais mo para sa amin. Kaya Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat sa inyong mensahe, sa bawat isa sa amin. Sa iyo po ang kapulitan, sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 So at this time, dadako tayo sa tinatawag natin banal na hapunan, o Lord Chapel. Ang salita pong ito ay nagsimula nung ang Panginoon sa Kristo ay kumain na kasama ang kanyang disciple. Kaya ang simbolo po na ito, lagi kong sinasabi kapag naglilid ako, hindi po ito nakakapaglinis ng ating mga kasalanan. Hindi rin po ito literal na dugo ni Kristo at katawan ni Kristo. Ito po ay tinatawag na simbolo. Nung si Kristo ay namatay sa atin, nung si Kristo ay namatay sa krus, nilinis na ang ating mga kasalanan. Ngunit ito po ay kautusan ng ating Panginoon sa Kristo mismo sa 1 Corinthians 11 na sinabing gano'n, alalahanin ninyo. Diba? Kaya gagawin natin ito na sa paglapit natin sa Panginoon, alalahanin natin ang ating mga sarili na iniligtas ng Panginoon, na nilinis ng Panginoon sa ating lahat. Kaya ngayon ay gagawin natin ito bilang pag-alaala sa kamatayan na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. So, tiyatawagan ko po ang mga leader ng church to distribute the sige po. Sabay-sabay po natin kakain.
Thank you. Kasi ayaw mo. Ha? Ayaw mo.